of us. So let's all stand up and with intensity, let's welcome our Executive One-Star Diamond Director, our Intensity Chairman, Mentor Caleb and Paul. Alright, grabe. Good evening, everyone. Yan. Okay, you may now take your seats. Yan. So, okay, mag-alala, 10 o'clock na, di ba? So, mabilis lang to. Ito yun, mabilis lang. Okay, pero sino rito ngayon yung parang sobrang excited ka sa mga narinig mo? Okay? So, technically nakaka-fire up, no? Kumbaga, lalo na ngayon, may mga bagong, kumbaga, re-qualification, di ba? Pero syempre, sa lahat ng mga bago, okay, sabi, huwag na natin i-miss out yung opportunity, no? Okay na ba, palakpakan natin yung mga bago na nandito? Okay, so, sa totoo lang, gusto ko ulit magpasalamat sa lahat ng mga leaders natin na nag-qualify. So, ang sarap din na nandito kahit yung mga nasa Zoom, no? Kasi every time we see people qualifying for yung mga travel incentives, okay, it reminds us na it's doable. Tama? So, tignan mo nga yung katabi mo. Okay? Sabihin mo, it's doable. Yeah. Okay? So, kumbaga, it's a great reminder na sabi nga, di ba? Parang sabi ko, every opportunity, laging merong nagkaka-result. So, meaning to say, in every company, no, kahit sabihin mo sa industry natin, maraming mga companies, in all of those companies, laging may nagkaka-result. Bakit? It's because there's always these three kinds of people nga, di ba? So those people who wonder what happened, okay, and those people who watch things happen, and those people who make things happen. Okay, kaya parang panulit natin yung mga tao who's making things happen, okay? So, siguro parang simple lang, no? Yung gusto ko rin message sa atin. Meron akong konting challenge para sa ating lahat, including myself. Okay, so sino yung lately nakakita nung post ko sa Facebook? Kasi minomotivate ako ng anak ko di ba? Kasi nga parang even I, no, na kahit sabihin mong matagal na in the business and who's really earning also a good amount of money in the business, minsan ang tawag ko dito, may mga konting distractions, no? So, sabi na lang natin, hindi rin, kumbaga, immune. Hindi kami totally 100% immune, no, sa negativity. Kaya nga, di ba, like, yung reminder is, it doesn't take any effort to become negative. Ba't ko ito sinasabi ngayon? Okay? Kasi ngayon, pwedeng excited tayo, tama? Yes! Pero pwedeng, mamaya, pag uwi mo na naman sa bahay, may mga bulong. Okay? May mga negativity ulit. Kasi nga, ganito yan Kasi as we are excited right now, alam niyo ba yung tinatawag ng fear of success? Okay, di ba parang ang weird? Bakit may fear of success? Lahat naman ng tao gusto maging successful. Pero parang ang weird, no? Fear of success. Sino ba taong takot maging successful? Di ba lahat nga gusto? Pero the way I look at it, bakit siya minsan tinatawag na fear of success? Hindi naman talaga takot ka na maging successful, pero takot ka behind the responsibility ng success. Aware ka doon. Alam mo yun. So hindi ka takot sa success, natatakot ka sa responsibility behind it. Tama? Kaya minsan marami nga mga pumapasok na mga bulong-bulong. Tama? So, kaya yung recently nga, nag-uusap kami ng wife ko, tapos dinidiscuss ko sa kanya lahat ng mga parang concerns ko. So, yung mga concerns na yon, okay, sabihin natin valid yun, but at the end of the day, okay, ang simple term para doon, alam niyo kung ano? No! Excuses. Okay, kasi nga, ang principle is we may have all the valid reasons on why we won't become successful. But at the end of the day, even if valid yung reasons mo, ang ending is hindi mo na-achieve yung goal. Tama? So, ngayon, di ba, nakikinig yung daughter namin, sabay mamaya, biglang sabi niya, di ba? Okay lang ba magbigay ako ng advice? Okay?
Sabi ko, kami ng misis ko, parang natuwa kami na, opo, bibigyan tayo ng advice, tignan na natin kung anong i-advise ng 12-year-old. So, yun nga, kung naririnig niya lahat ng mga reasons ko eh. Okay, yung mga parang doubts na pumapasok sa akin, mga hesitations and all. So sabi niya, D, why don't you look at it or think about it this way instead of focusing or thinking about your doubts. Okay, just think about the people who are thankful because you brought them into the opportunity. Tama? So, parang nag-reflect sa akin ngayon yung sa 17 years ko sa negosyo na to, gaano karami yung mga tao na nag-improve yung buhay because of Usana. Tama? Pero at the end of the day, success nga is intentional. Okay, so no one ever became successful na it just happened by chance. Okay, so kumbaga, imagine niyo, ang bilis lang minsan i-shift nung mindset ko tutuusin. Tama? So, tama ako ng tama doon. Tama talaga. Positive na ulit ako. Okay? So, pero yan. Yung gagawin ko na yung dapat kong gawin. Okay? Ito, i-share ko sa inyo kasi meron akong magandang i-share. Mabilis lang. Okay? So, sobrang bilis. Hindi nyo napapansin. Alas 12 na ulit. Mabilis lang. Okay? So, meaning to say, yung mga nagka-results right now, okay, so sabihin lang natin, even I myself, kumbaga, I'm right now decided to work on growing the business again. Okay? Alam niyo ba kung ano yung isa sa mga, matagal na to, alam niyo kung ano yung isa sa hirap na hirap akong gawin? Ano? Yung mag-post ulit na I'm looking for a new distributor or a partner. Okay. Alam nyo, kailan ko lang siya ginawa? Kanina habang nandun ako sa likod. Okay? So sa tagal-tagal ko na gusto kong bumalik sa iyo sana, alam mo, minsan yung pinaka-simple and basic na gawin, ang hirap gawin. Tama? Ako na to Okay. So bakit ko to kinukwento? Okay. Baka sabihin mo, si mentor nga, diamond na, kumikita na Tama, parang hirapan pa rin gawin. So, it doesn't give you an excuse. Okay? Na mas lalo mas mahirap sa'yo, kung tutuusin. In short, it's just because, wala kasi akong system. Kasi for the longest time na matagal na akong hindi nagtatrabaho talaga. Okay? So wala na talaga, ang tawag dito is what? Daily mode of operation. Okay? And every time, minsan kapag umattend ulit ako ng mga leaders meeting, nare-remind ako, nagtatanong ulit ako, feeling ko kasi bagong distributor ulit ako, di ba? Nagtatanong ako sa mga leaders, eto yan. Alam ko na kung ano yung gagawin kasi nakikita ko na yung mga daily practices nila na nag-work. Okay? Pero pag gagawin ko na siya, ano nangyayari? Nagkakaroon ulit ako ng hesitations. Kasi bakit? Ang dami ko ulit iniisip. So ito yung too much, analyze, paralyze. Okay, kaya nga sabi ng Nike, just do it. Okay? So sabi ganito, ang isang form daw ngayon, one way to know the intelligence of a person. Okay, alam niyo kung paano daw? Okay? So makikita mo yun na yung ability nila from having an idea, okay, and yung time difference nun to execute that idea. Tama? So, kaya ang maraming tao, minsan mukhang matalino, di ba? Minsan pag makikita nyo, magaganda yung post, right? Mukhang matalino, but at the end of the day, everything is really all about execution. Okay. Kaya ang maganda ngayon, okay, parang papansinin nyo, kung yung sana may tinatawag na requalification, di ba? Parang kung tutusin, parang big reset din to We can take advantage of the opportunity to what? To encourage yung mga former na Usana brand partners natin, di ba? Sa totoo lang, ang dami rin bumabalik ngayon. Okay? So ito, okay. Kilala niyo si Mentor Gio Bakilon. Grabe yung energy ngayon ni Mentor Gio. Nahahawa kami, kaya sabi ko, iba siya mag-declare di ba? At saka pag sinabi niya talaga, gagawin niya.
Okay? So, yun. Kumbaga, execution talaga. Okay? So, eto yan. So, sabi ko nga, minsan, okay, kaya si Lord hindi pa binibigay yung mga tamang tao sa atin. Okay? Kasi, pwedeng sinasabi mo, gusto mo. Pero iba nga yung gusto mo sa ready ka. Committed ka. Okay? So, yung mga nakahit na mga travel incentives na yan, okay? Yes, lahat nga yan gusto, pero ito talaga yung mga tao na ready. Kaya, parang ganito. Sabi ko nga example kunwari nagpe-pray ako kay Lord, okay? Tapos nagpe-pray ako ng opportunity. Okay? Tapos may dalawang distributor na nyo sana. Sample ko na kayong dalawa. Ay, isa na lang. Okay? Kasi pangit yung isa Okay? So, ikaw na lang. Kunwari, ikaw yung committed. Tapos siya, okay? Siya yung hindi committed. Okay, yan. Okay, hindi committed. Tama? Okay. Siya yung committed, siya yung hindi committed. Ako yung nag-pray kay Lord ng opportunity. Okay. So, hindi ko sinasabi ganito si Lord pero parang gamitin natin yung parang common sense lang. Okay. Ano yung pinaka-fair na decision? So, hindi ko sinasabi absolute ganito si Lord. Okay? Pero somehow, ano yung pinaka-fair na decision kung kanino niya ako ibibigay? Dun sa committed or dun sa hindi committed? Dun sa committed. Yung parang pinaka-fair na decision ni Lord. Kasi parang pag binigay, nag-pray ako na opportunity Pag binigay niya ako dun sa hindi committed, medyo parang may konting unfair sa akin. Tama? Pero pag binigay naman niya ako sa committed, fair sa kanya kasi committed siya, fair din sa akin kasi nag-pray ako for an opportunity, fair din sa kanya kasi hindi naman siya committed. So sa kanya, okay lang meron, okay lang din, wala. Does that make sense? Yes. Kaya ganito, every time nangyayari sa akin to na talagang parang yung I am now in alignment dun sa responsibility, dun sa commitment, okay? Surprisingly, minsan may mga tao ulit na nare-reconnect sa akin. Okay? Pero, naniniwala kasi ako sa sa vibration, sa energy. Tama? Di ba minsan may mga tao na kahit di mo totally kilala, iba yung energy nila sa'yo. Parang may energy na parang hindi ito mapagkakatiwalaan. May ganun din, kahit di mo kilala, may energy na ganun. Bigla kang kakabahan, parang ganyan, tama? So, ang tawag doon, intuition, okay, minsan parang discernment din, di ba? So, meron din na hindi mo pa fully kilala, pero yung energy nila, mahahawa ka ng positivity. Tama? Okay. So, totoo yun. Okay? So, ngayon, ito, meron lang akong gustong i-propose sa inyo. Okay? Sabi nga, may slides. Ay, hindi ka slides. Okay, hindi slides. Okay, simple lang na ito, simple lang. Gumagana ba ito, Mentor JB? Okay. So, simple lang naman to. Okay, meron akong gustong i-propose sa team. Okay? Na the 10 core philosophy. Sino yung nakita na parang may pinost ako number 10? Parang gano'n sa stories ko. Yung mga nakita. So, marami na curious doon. Okay, marami nag-message sa akin, kahit si Coach Chopet nag-message. O di nyo kilala si Coach Chopet, basta malupit yun na trainer. So sabi niya, ano yan? So sabi ko, bago kong networking company. Sabi talaga ba ako? Hindi. Tapos sabi niya, akala niya 10 years na yung intensity. Okay? So wala pa, nasa 8 years pa lang tayo okay? So sabi ko, hindi Coach Jopet. So sabi niya, so what's that? Okay, so ganito lang. So ano yung team natin? Intensity. Okay? So ito yung na-notice ko. Okay? So we try to really live by, as a team or as an individual, dapat nga ikaw mismo tayo. Clear tayo with ano ba yung mga core values natin na pinangahawakan. Even our company. Tama? Clear with their core values so that every decision na gagawin nila should always be in alignment with their core values. Okay? So ngayon, okay, napansin ko, ano ba yung intensity? I stands for integrity, N stands for nobility. Okay, so 10 stands for excellence.
C stands for community, and T stands for trust. Yan yung mga pinangahawakan talaga natin ng mga core values, okay? Pero napansin ko, sabi ko, timing na din, no? Parang yung 10 sa intensity nasa gitna. Pansin niyo, di ba? I, N, 10, tau, C, T. Nasa gitna. Kasi na-realize ko, sa lahat ng values na meron tayo na pinangahawakan, the core pa rin of all of those core values is excellence. You get the idea? Okay, parang ganito, may integrity ka nga, pero anong level ng integrity mo? Tama? Kaya marami tayong, guilty tayo dyan, no? Na minsan, oo nga, parang kiniklaim natin, we live by integrity. Okay, pero anong level? Kasi pwedeng level 2 lang. Pwedeng may integrity ka sa business, pero sa personal life, wala. Tama? Or sa ibang bagay, wala. Nagigets niyo yun? Okay? So, ganun din, yung nobility, anong level? Yung consistency, anong level? Okay? Pero pag sinabing excellence, that doesn't mean perfect. Tama? Pero, lagi tayong may pursuit of what? Kumbaga, we are always in pursuit of excellence. Na yung mindset na, you can always better your best. Sabihin mo nga sa katay mo, you can better your best. Okay? So, kaya if you live by that principle, okay, hindi ka magkukwit sa iyo sana. Alam mo bakit? At kahit sa anong bagay na gagawin mo. Kasi if you can always better your best, wala ka na ngayong excuse para mag-quit sa iyo sana. Kasi yan yung mga excuse ng mga nagko-quit eh. Ginawa ko naman yung best ko eh, pero hindi talaga siya para sa akin. Tama? Ano ibig sabihin na best? Yung mindset na, you can still better your best. Tama? So, simple lang. In short, sabi nga ni Coach Jerby, no? Na, ano nga ba yung sabi mo? Okay, ano nga ba yung sabi niya? Yun. Okay. Nawala tuloy ako. Okay. Gets nyo na? Nalimutan ko. Ganito na lang. Okay. Yun. Malalim kasi hinuhugot ko pa eh. Okay. Wala ako tulad sa sinabi. Sige nga, ano yung mga in-advise mo pa kanina? I-refresh mo ako. Okay. Yan! Okay. Okay, awareness. Thank you. Yung awareness. Okay, sorry Okay, kasi medyo naglalag ako ngayon eh. Yung awareness sa atin. So, ibig sabihin, parang awareness is really being able to catch yourself in the present moment. Kung ano ba yung state of mind mo, state of being mo. So that you can always bring yourself into the right alignment. Kasi aware ka kung ano yung nagiging parang status mo or nagiging mindset mo. Kasi karamihan sa atin, we operate lang, karamihan ng mga tao operates on yung parang nagiging passive na lang. Because of, syempre, kung ano yung nakasanayan na or yung habits na meron. Tama? So, sa atin, parang ganito yan. Sabi nga, intensity isn't about doing everything. It's about doing the right thing. Okay? Every day at level 10. Okay? So, ngayon, parang ganito. Simple lang. Okay? So, simple na lang muna natin. Siyempre, malawak yung scope ko na rin ng integrity. Pero this time, okay, para maka-create talaga tayo ng, kumbaga medyo isa lang muna yung movement natin, di ba? Pag sinabing integrity, you show up. Tama? Okay? And showing up, okay, meaning, level 10. Kaya, okay lang ba? Palakpakan natin yung sarili natin for showing up. Okay. So, syempre, di ba, kung papalakpak ka na lang din, dapat level 10. Yan ba yung palakpak ng level 10? So, parang ganito. Sige, yung palakpak ng level 10, hindi pala
Kasi baka isip ng iba yung palakpak ng level 10 ganito. So, palakpak ng level 10, sabi nga, di ba, excellence. Okay? So, yung team natin ngayon, excellence. So, sabi natin, may kasama syempreng konting yung class, pero astig pa rin. So, okay na ba yung palakpak ng level 10 na pang Oscar? Yeah! So, nobility, simplihan lang natin. Ano ibig sabihin nobility? You treat people right. No? So, whether yung mga prospects natin minsan negative, okay, treat them right. Tama? Meron tayong mga negative na mga nasa paligid, treat them right. Okay? So, excellence, you execute daily. Ibig sabihin, kaya ang pinaka-importante, meron talagang clear na system or personal system bawat isa sa atin. Okay? And community, you plug into the system. Okay? And last, trust is you become reliable. Okay? So, ibig sabihin, kapag meron tayong sinabi, gagawin natin. Papangatawanan talaga natin. Alright? So, kaya, eto. So, pansinin nyo, pwede natin itong gawin, pwede nyo gawin. Ako, hindi ko naman ito ini-impose, sinishare ko lang. Baka gusto niya lang din. Try nyo. Okay? Kunwari, i-post nyo sa stories nyo yung number 10. Okay? So, tingnan natin, pwede makakreate ng engagement yan na, ano yan? Paano kung dami natin nag-post? Ano yan? Tama? So, ibig sabihin, pwede mo i-share nyo yun na, kumbaga, parang I'm trying to personally, kumbaga, start with, or kumbaga parang join this movement of what? Living every day with excellence, no? Intentionally being excellent in everything that I do. Tama? Okay. So, kaya ganito. Yan yung lagi nating, pag nagkikita-kita tayo, batian natin dito. Di ba? Pag sinabing, kamusta? How are you? Ano sagot mo? 10. Level 10. Level 10. Di ba? Hindi sila pag-iyan. Hindi yung gano'n. Okay? Level 10 na to. Doon na to. Pwede rin. Nasa yun. Kasi at nagigets nyo, diba, parang ibig sabihin, when you're catching yourself na parang level 5 ako ngayon, di ba minsan pag may bumate, we are all in the same alignment na dapat level 10. It doesn't necessarily mean level 10 ka kagad ngayon. Pero kung alam mo level 4 ka ngayon, at least I'll work on level 5. Meron tayong inikim. Okay ba to? Okay. So, ngayon, syempre, di ba, para may konti tayong magiging rebranding, okay? So, ito na yung magiging logo ng intensity. Okay? Okay ba? Siga ba? Okay. So, intensity, and nakikita nyo, di ba? It's raining diamonds. Okay? Ako nanggigigil na ulit ako. And it's really good to be surrounded then with great leaders na ngayon, kumbaga, bumabalik si Mentor Gio. Di ba? Parang nare-remind kami na grabe yung team natin. Team natin dati yung even hindi naman dati, even hanggang ngayon still the home of the Diamonds. Pero papalitan na natin yung home of the Diamonds. Okay? Kasi kaya nagpahingi, di ba? Nakauwi na sa bahay, home of the Diamonds. So this time around, I hope ma-excite kayo. Ngayon na-excite na ako sa ganda ng positioning ng USANA right now. Okay? Yung mga diamonds na yan, nakikita ko na 2 to 3 years from now, eto na yung mga diamonds. Okay? So, simple reminder lang, no? Ganda lang din reminder nito from a verse from the Bible. Sabi sa Ephesians 5:15 to 16. Be very careful then how you live, not as unwise, but wise. Okay, kasi kung tutuusin, di ba sinasabi nga na parang yung pagyaman naman, kung tutuusin, common sense. Tama?
And in short, okay, the goal is really to be, like Lumen. Hindi nyo kilala si Lumen, mga Gen Z, okay? Wais, yun sa surf. Hindi nyo alam, iba na yung commercial ngayon tama. Pero, papansinin nyo, di ba, parang, if we're, sample na lang, si King Solomon, di ba? Parang when he was given, sabi natin, parang a wish, okay? Kung ano yung pwede niyang hilingin, whether fame, power, wealth, okay? What he asked for is wisdom. Pero wisdom means, you're wise enough to make the right decision. Tama? Lahat ng results natin, outcomes ng decisions. So if ang aim natin is to become wise, tama? Then eventually, as we gain wisdom, we make right decisions sa buhay natin, which will lead to what? Right results. Okay? And sabi niya, not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity. Ganda reminder? Tama? We are in one of the best opportunities there is. Okay, so kanina may napanood ako. Ito, sabi ko nga, yung napanood ko, ito, share ko. Gusto niyo ba? Share ko? Okay, sige, ito, share ko. Pilitin niyo muna ako. Ayan, sige na nga, pinilit niyo ako ito, yung napanood ko, yung nag-i-interview, parang may Pinoy na ginaya yung isang foreigner na nag-i-interview ng mga millionaires, yung how did you become rich? Yung napanood ko kanina, in-interview niya, ang business is chocolate. Yumaman sa imported na ini-import na mga chocolates. Tapos parang yung pagkakakwento pa niya, sabi niya, actually, hindi nga ako mahilig sa chocolate. And even my family, hindi kami mahilig sa chocolate. So parang ang point doon, hindi naman pala necessarily kailangan minsan passion mo yung isang bagay. Tama? Kasi minsan, yun yung belief ng mga tao, kailangan passion mo para maging successful ka. In fact, dati, ginagamit ko yan sa presentation, may kausap ako na big time na negosyante. Siya yung actually nag-correct sa akin noon. Kasi sabi ko, di ba nga po, kailangan ikaw mismo, you personally believe talaga, saka passion mo yung negosyong gagawin mo in order for you to become successful. Sabi niya rin sa akin, not necessarily. Kasi may mga tao na ang negosyo tobacco, pero sila mismo, hindi sila nag-iyosi. Tama? Okay. So, doon ako medyo na real talk, tama? Pero, the bottom line there is, parang, nung naisip ko, ang sinasabi niya, ang kailangan daw na skill na meron, kung gusto talagang yumaman na isang tao is, what? Alam niyo kung ano? No. Kailangan magaling sa sales. Matutong magbenta. Okay? And the good thing is, alam niyo alam niyo what's the good thing? Ask me what? Wow. The good thing is, kung empleyado ka ngayon, okay, kahit sabihin mong hindi ka magaling magbenta, yung work mo is already a proof na magaling ka magbenta. In what sense? Kasi kaya ka na-hire, kasi bakit? Todo benta mo sa sarili mo. Tama? In-interview ka bago ka magkatrabaho, tama? Di ba? Todo build up mo, binibenta mo yung sarili mo para i-hire ka nila. So, in short, sales is just really all about, sabi nga, sales is all about selling an idea. Okay? It's all about communicating an idea. Okay? Kaya yung term daw na, hindi ako magaling kunwari, ganito, sinabi ko sa'yo, actually, hindi ako magaling magbenta Okay? In short, that alone is already a sale. Tama? I'm already pitching you something. Ano yung pinipitch ko? The idea na hindi ako magaling sa sales. Tama? Pag napapaniwala kita na hindi ako magaling sa sales, anong nagawa ko? I sold you the idea na hindi ako magaling sa sales. Tama? Kaya sino rito yung minsan sinasabi sa mga kausap niya, actually hindi ako magaling sa sales or ayoko talaga ng sales. Tama? That alone in itself is what? Making a sale. Selling that idea na hindi ka magaling sa sales. Tama? So lahat yan natututunan. Tama? Okay. So, pero yan, anong point ko? Dami ko lang naman nasingit. Okay, anong point ko doon sa interview na yun? The point is, sabi ko, imagine, ang dami talagang pwedeng pagkakitaan. Okay? Kaya nga it's a reminder na wala naman talagang pangit na
negosyo in terms of kung may kita ba or wala. Lahat pwedeng kumita. Okay? But the good thing, this is a reminder for us regarding the opportunity that we're in. Kasi, as I was watching the video kanina, di ba? Sabi ni Ichan yan eh. Kilala si Ichan yung sa TikTok. Parang mentor na siya. Sabi niya, kung gusto mong pumayat, okay, kung gusto mong mag-lose ng weight, kumain ka ng maraming chocolate. O, bakit? Para magka-diabetes ka. O, pag nagka-diabetes ka, pinutulang ka ng isang pao, ang laking weight na nabawas doon. Okay. Medyo kakaiba yung mga advice niya, tama? Pero, yun yung na-register sa akin. Imagine mo, that business, oh, it's a good business, di ba? Parang chocolate, masarap naman siya. Pero looking at it, di ba, parang what it does to people is somehow, it could cause people to get sick eventually. But we are in a business of what? Helping talaga improve yung health ng mga tao. Okay, kaya lagi, yan yung pinangawakan ko palagi when mentor Nat is always, kumbaga, would always used to say, the good thing about our business in Yusana, hindi tayo nagbebenta ng produkto na hindi kailangan ng tao. Whatever it is that we're offering to people is what? Something that we know everybody needs. They really need it. Okay? So, yan. So, ngayon, eto, propose ko na rin kasi diba, next year, meron tayong convention. Yes. Okay. So, somehow, no, meron, para to add on to our awareness, no, ng ating gustong ma-create ng movement na lahat talaga level 10. Okay? So, pagawa tayo t-shirt. Okay, pero ito na yung magiging, intensity t-shirt na. Simple lang naman. Ganun, simple lang. Okay? Damit ko yung t-shirt ka, lalagyan na lang. Okay? So, pwede yun. Okay? Pwede yan. Magpanatak na lang. So, parang ganito. Technically, wala naman hindi naman necessarily kailangan yung t-shirt talaga. Pero, hindi yan yung kulay. Okay, nilagay ko lang for So, medyo naghahanap kami ng magandang color. That's really, pero tayo, leaning tayo towards, syempre color pa rin ng intensity. So, hindi navy blue, medyo, hindi rin celebrate blue. Kasi, sabi, wag din daw masyado mga bright and prime colors. So ngayon, gusto natin pumosisyon dun sa elegant na klase na premium. Okay? So, parang medyo ganong sa t-shirt ni Coach Derby. Parang, anong blue yan? Navy. Midnight blue. Basta. Tapos, hanap tayo ng magandang tela. O, yan yung nasa harapan. Simple lang. Okay? At syempre sa likod, lagay lang natin yung, hindi na yung logo, parang mas maganda yung buong word na ng intensity. Okay? Intensity International. So, simple lang. So, somehow we got this inspiration kasi nakikita namin yung t-shirt ng Frontier, ang ganda, simple lang. Tama? Tapos sa likod, andun na rin yung parang Frontier nila. Simple nga lang din, di ba? Medyo minimalist, pero yun. We will make it classy. So, ito na yung gagamitin na rin natin na parang t-shirt sa convention ng official t-shirt ng intensity. Okay? So, para hindi na tayo palit-palit. Okay? Hindi na tayo bilhin ng bilhin, mga ganyan. And somehow, this is something that we can use also on a daily basis. Kaya gusto natin yung design, hindi masyadong comic. Parang simple lang. Parang branding na lang siya. Okay? So, that's all. Okay? So, ngayon, okay, in closing, okay, diba? Excited ba kayo? Yes! Huwag nyo napansinin yan, yung may ka-holding hands. Ayun, grabe, umuulan ulit ng diamonds, okay? So, sa totoo lang, no, kumbaga parang sobrang exciting yung mga darating na linggo, okay? And sobrang laking impact nitong recall ng Yusana. Ang daming bumabalik talaga ngayon. Okay? Pero ito yan, sa mga nanunumbalik sa Yusana, okay, ang live ko sinasabi, nakikita na kasi nila yung value talaga rin ng business. Lalo na, marami talaga ngayon may need.
But as they are coming back, ito yung reminder, sabi ko sa kanila, pero reminder na rin to para sa mga bago, no? Na minsan kasi yung value ng isang bagay nakikita na lang kapag wala na. Okay, pero maganda naman yung sana lagi lang nandyan. Kaya yung mga gustong bumalik, eventually, they try to get back. Pero analogy ko dyan, parang ganito. Kunwari sa relationship, nakapag-break ka, tapos na-realize mo, he's the one pala or she's the one. Okay? Eh di ano gagawin mo? Makikipagbalikan ka. Pero pag makikipagbalikan ka, tingnan nyo, hindi na pa pwedeng kung ano yung level ng commitment na meron kayo before, ganun ulit. Kasi what's the sense? Tama? Na if you've really seen the value na nasabi mo, she's the one pala or he's the one, kung makapagbalikan ka, hindi na as boyfriend or girlfriend. Level up na rin yung commitment. Tama? Na parang marriage na talaga yung intention. Okay? Pero what's the point? Okay? So sa mga bago, okay, that's really the kind of commitment we all should have. Hindi lang sa isa na, towards success.